Assalamualaikum! Ang bilis talaga ng araw, kailan lang nung bagong dating ako dito sa Pakistan. Mahigit 1 taon na rin akong nakatira dito. At kada taon nga ay nagsasagawa ng niyaz o naghahanda at nagpapakain si Habi. Bawat pagkain na ibabahagi may pag-aalay ng dasal. Kaya on the way kami ngayon kina Mama Johnny. Ang mga ganitong pagkakataon nga ay naging reunion na rin para sa lahat ng buong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Ang mga hindi nakakapunta nakakilala ay pinapadalhan pa rin nila ng mga pagkain. Ayan nga at magkakasama na ulit ang mga mapipinsan kaya sigurado napakaingin na naman ang buong kabahayan. Kaya naman nakahiwalay ang mga bata dahil napakagulo nila pag naisama sa mga ibang bisita. May separate portion din ang mga kalalakihan. At kapag may niyaz, kunda or clay pots ang ginagamit sa pagkain. Mapabaso, mangkok or plato ay made of clay. Si Mama Johnny nga lahat ang nagluto. Nakakabilib talaga dahil nakita ko sa kusina ang mga malalaking kawali. Kahapon pa lang daw ay naumpisahan na niyang paghahanda. Bukod sa nakakahiya ay sobrang pribado nga ang mga babaeng Pakistani na nandito kaya naman hindi ako nagtitik ng mga videos kasama sila. Kaya itong mga makukulit na mga bata na lamang ang kinukuhanan ko. Dumami na ang mga bisita kaya naman nabisi na rin ako sa pag-aasikaso. From lunch to dinner nga ang pakain sa lahat. Kinabukasan, pagkagising pa nga lang namin ay nagkikrave na kami ng mga bata ng chicken karahi. Meron malapit ditong restaurant sa office sa talaga namang napakasarap ng luto nila sa chicken karahi. Ang tagal-tagal na daw ng kainan na ito, sabi ni Habi. Wala nga nang matikman ko ito ay talagang hindi na ako nagsawang kumain ng chicken karahi nila. Dahil palagi kami nagpapa-online delivery at ngayon nga lang kami magda-dine-in dito, ay nagulat naman ako na pati kawali ay kasama nung sinerve na ang chicken karahi. At dito ko nga nalaman ang ibig sabihin pala ng karahi sa Urdu ay kawali naman sa Tagalog. Kaya dito sa restaurant na ito ay kasama naman sa pag-serve pero pwede naman daw mag-request na isalin na lang sa serving plate. Grabe, parang Chinese hotpot pero dito literal na mauling at fresh from the wooden fire nga daw, sabi ni Kuya. Hay, nakakaloka din minsan ang mga experience ko dito sa Pakistan. Sa bagay, iba't iba naman kasi ang nakagawian ng lahat. Ang mahalaga ay talagang napakasarap ng pagkakaluto nila ng chicken karahi. Kami ni Kuya ay talagang nabusog pero itong si Bunso ay inunang inubos ang salad. Pagkatapos kumain ng lunch ay didiretso ulit kami kina Mama Johnny dahil may parating daw na bisita si Habi at buong family sila. Nakapag-grocery na nga din kami dahil much better daw na i-invite sila for dinner sa bahay para makapag-banding din na mas matagal at ngayon nga lang namin mamimit yung babaeng asawa. Dahil may mga batang kasama ay makakapaglaro din sina Bunso. Nagluluto nga kami ni Bobby o hipag ang tawag sa atin. Ako ang magluluto ng white pasta at siya naman ang maghahanda ng chicken pulaw rice at chicken karahi ulit na own version niya. Si Mama Johnny naman ay nagluluto din ng mixed vegetables na may ground beef plus bumili pa ulit si Habi ng kebab. Si Kuya naman na taga-video ko ay laging ako ang focus kaya ayan, feel ko din naman ang aking mga ginagawa. At sabi ko pa kay Kuya, habang na-busy ako ay siya munang mag-take ng video sa lahat. Pero pagkakita ko nga ng mga ibang clips ay kung ano-ano naman ang mga pinaggagawa. Ay nako talaga naman. As usual, sina Habi ay nasa sunroom samantalang kaming mga kababaihan ay nandito naman sa TV lounge area. Ang mga bisita nga ay nakatira sa Peshawar, around 3 to 4 hours din ang biyahe papunta dito sa amin sa Abbottabad. Hindi nga daw sila nagpunta na sa may snow area gawa ng may 5 months old na baby sila. Mahirap na akong magkasakit. Madami at mahaba pa nga ang mga naging usapan bago sila nagpaalam umuwi. Hanggang sa muli, Allah Hafiz!